Ito na ang ating top 10 fields ngayong hapon. Mga dahilan kung bakit may mga late bloomer. Number 1, late mo nang nalaman kung ano ang gusto mong gawin sa buhay. Ito ay sa career, sa trabaho, no? Number 2, hindi ikaw ang pumili ng kursong pinag-aralan mo sa kolehiyo. Ikaw ba? Ikaw pumili? Ay, ako talaga pumili ng kurso ko. Ang gusto nilang kurso para sa akin noon, computer science or yung mga basta wag lang fine arts daw. Kahit ano, wag daw fine arts. Pero syempre, kung ano yung passion mo, kailangan yun ang susundin mo para hindi kayo mahihirapan in the end. Number 3, kulang sa mga oportunidad. Ito naman kanya-kanyang diskarte. Yung opportunity kayo magke-create niyan para sa sarili ninyo. Pero minsan dahil talagang hindi ka siguro masaya sa ginagawa mo, kahit na nandyan yung opportunity, tinatanggihan mo. Number 4, pera at mga responsibilidad sa pamilya. Ito, let's be practical here. Kapag meron kang you're passionate about something, pero maaga kang nagkaroon ng pamilya, nag-asawa ka, nag-anak ng maaga, mas nahihirapan kang i-pursue kung ano yung talagang gusto mong gawin. Kasi syempre, hindi ka pwedeng hindi kumikita every month dahil meron kang binubuhay na pamilya. So, ito sa mga reasons kung bakit may mga late bloomer. And number 5, kulang sa motivation. Yan, ito yung siguro hindi siya masaya sa ginagawa niya, hindi siya masaya sa trabaho niya, ayaw sa mga kasama niya sa opisina, and nasa maling field siya, so hindi siya namomotivate. Pero pag nilagay mo siya sa tamang parang sa basketball, nilagay mo siya sa ibang team, tapos naging okay yung kultura sa kanya, di mas mag-excel. Okay, Doc? Ang akin naman, number 6, you are focused on other priorities. So, kunyari, ikaw yung late bloomer. Late ka nag-bloom kasi nung kabataan mo, iba yung binibigyan mo ng oras. Kung kunyari, in relationships, di ba? Siguro nung high school ka, yung mga kabarkada mo, meron ng mga boyfriend and girlfriend. Ikaw, ang priority mo ay pag-aaral. Kaya, in that aspect, late ka nag-bloom. At okay lang yon, di ba? And number 7, you feel hindered by the environment. Ito naman ay kung siguro mga career choices and in general, late ka nag-bloom kasi nung mga tumatanda ka, di ba? Yung mga opportunities mo, hindi ganon kaganda. Kaya yung mga tao sa paligid mo, hindi ka rin natutulungan to bloom and give your full potential. Minsan pa nga, di ba, katulad ng sinabi mo, Papa Stan, meron tayong mga kasamahan na hindi ka talaga pinapag-bloom at all. Parang ayaw, may mga kaibigan kang inggitera, ayaw kanilang, ayaw kanilang mag-grow, kaya nahihinder ka rin. Number 8, you feel that you can never grow. O minsan, dahil meron tayong mga pamilya at mga kaibigan na hindi sumusuporta sa atin, minsan naiisip na rin natin sa atin na parang, okay, hindi ko kaya to. 'Di ba? Merong takot na nangyayari o kaya hanggang dito na lang talaga ako, hindi na ako pwedeng gumawa ng kung saan mas gaganda pa ang buhay ko, mas gaganda pa ako as a person na kaya ka nagiging late bloomer. Iniintay mo yung tamang panahon. And number 9, katulad ng sinabi ko, you lack supportive family and friends. Katulad din ng sinabi ni Papa Stan, kapag kasi napapaligiran ka ng mga taong naniniwala sa'yo, mas matutulungan ka nilang mag-bloom sa kung ano talaga ang potential mo at kung ano talaga ang gusto mo. And number 10, you're afraid of change. Minsan, hindi na talaga environment yung problema. Minsan, tayo na talaga. 'Di ba? Natatakot tayo sa pagbabago, natatakot tayo sa kung anong pwedeng mangyari, kaya hindi na tayo nag-bloom. Ayun yung mga dahilan kung bakit minsan feeling natin late bloomer tayo. Yan po ang mga dahilan kung bakit may mga late bloomers. Okay, Doc?